A refuge to run to. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong Daily Devotion Live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating Daily Devotion. At ako po ay natutuwa sapagkat muli po tayo nakapag-devotion ngayong umaga. Welcome po sa inyong lahat dito po sa ating YouTube channel at dito rin po sa ating Facebook page, Ate Mavs TV at God Loves You Movement Facebook page. Maraming salamat po at kayo ay muli namin makakasama ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Ayan, so welcome po sa inyong lahat and habang ako po ay nag-share ng ating live devotion ngayon ay buksan na po natin ang ating Bible sa Psalm 34 verse 8. Ayan. Sa Tagalog, ito po ay mga awit 34 verse 8 na matatagpuan sa page 545 ng Lumang Tipan kung ganito po ang inyong Bible. Ayan. So, ang Bible po natin ay Tagalog at kung kayo po ay may ganitong Bible, nasa page 345 po ang ating verse na pagninilayan ngayon sa mga awit 34 verse 8. Ayan, sige po, mag-share muna po ako ng ating live this morning para marami po ang makasabay sa atin. Share ko lamang po ang ating live. Good morning, Ate Edgy. Magandang umaga. Sige po. Good morning din po sa mga nanonood sa atin dyan sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning.
Hmm. Sige po. Again, good morning sa inyong lahat. And simulan na po natin ang ating devotion. Buksan po ninyo ang inyong Bible sa Psalms 34 verse 8. Sa Tagalog, ito po ay mga awit 34 verse 8 na matatagpuan po sa page 545 kung ganito po ang inyong Bible. Tagalog Bible. Sige po, basahin po natin. Ang sabi po dito sa Psalms 34 verse 8, New International Version, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 34 verse 8, magandang balita, Biblia. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang naglikha ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na Diyos na dapat lamang dakilain, luwalhatiin at parangalan. Salamat o Diyos sa umagang ito na kami po ay muling binigyan mo ng pagkakataong makapakinig ng iyong mabuting balita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y maunawaan namin, maisabuhay namin, at maibahagi din namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa magandang mensaheng tatanggapin namin ngayong umaga. Nais lang namin, O Diyos, na Ikaw ang aming marinig sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran at puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you Lord. So maraming salamat po, Panginoon. Ang ganda ng araw na ito, bagamat makulimlim. Hindi po sana ako makapag-live today dahil schedule natin ang laboratory, pero nag-iba ang schedule ni Lord sa akin. So bukas na lang. Baka po bukas ay late na tayong makapag-live or hindi tayo makapag-live bukas. But anyway, may plan ang Diyos at siyang nakakaalam kung ano ang dapat, no, sa bawat araw ng buhay natin. But for today, we are blessed kasi pag ninilayan natin ang napakagandang verse na ito sa Psalms 34 verse 8 na sabi po sa New International Version, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sabi naman po sa Tagalog, mga awit 34 verse 8, magandang balita, Biblia. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. So, sa mga ngayon lamang po nag-tune in, ang ating pong live this morning is all about spiritual wellness. Yan. So, tayo po ay balanse, no? Gusto natin, pinag-aaralan natin ang ating physical wellness, pinag-aaralan din natin dapat ang patungkol sa ating spiritual wellness. So, napakabuti ng Diyos para bigyan tayo ng pagkakataon na yan. Dahil napakahalaga po na pinag-aaralan ang salita ng Diyos sa bawat umaga ng buhay natin. Nang sa ganun tayo po ay guided, no? Well-guided for the whole day para alam natin na tama yung ating ginagawa at nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So our topic this morning ay napakaganda dahil dun pa lang sa verse na ating binasa ay sinasabi na, no, na tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Diba? Alam natin na kapag natikman natin ang isang bagay o isang pangyayari sa buhay natin, tumitimo yan sa puso natin. Diba? Ganun yung mga words na ginagamit natin. No? Diba? Pag natikman mo ang kasaganaan, diba? Minsan pag natikman mo ang ganda ng buhay, pag natikman mo ang pag-ibig ng Diyos, diba ganun ang term natin? Bakit natin ginagamit yung word natikman? Kasi, or lasapin. Kasi pagka natikman mo, parang pagkain, hindi mo nalilimutan ang lasa nito. Diba po, no? Ganun tayo, di ba? Minsan pagka meron tayong nakain o natikman na parang kahawig ng lasa ng isang pagkain
nakain mo sa isang lugar o paborito mo, parang nag-iiba yung pakiramdam mo, parang saya-saya mo, no? Ganon din po ang mga pangyayari sa buhay natin. Katulad ng sinasabi sa ating verse this morning, na tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Imaginein mo, kung makita mo at malasap mo ang kabutihan ni Yahweh o ng Diyos sa buhay natin, ay mag-iiba, no, ang pananaw mo sa buhay, mag-iiba ang iyong perception, ang iyong pakiramdam, 'di ba? Mawawala ang takot, mawawala ang mga pangamba mo kasi alam mo at natikman mo na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Na alam mo na whatever happens, He will never leave you nor forsake you. 'Di ba po, no? That's why our title this morning is A Refuge to Run to. Sino ba yung pwede nating kanlungan na pwede nating takbuhan? Walang iba kundi ang Diyos. So yan pong pag-uusapan natin ngayong umaga. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, ang ating verse na pagmimilayan ay kinuha natin sa Psalm 34 verse 8. So sabi dito, we live in unpredictable times. The things we value, the people we care about, the lives we lead, all of it feels uncertain and unstable. Totoo naman po, di ba? Sa buhay natin ito, sabi nga, ang constant ay change. Lahat unpredictable. Wala kang pwedeng sabihin bukas, kahit nasabihin mong bukas ito yung gagawin ko, bukas ito yung mangyayari. Maraming pagkakataon na nag-iiba yan, nagbabago yan. Maging ang panahon unpredictable. Di ba po? Mamaya mo, maaraw. Tapos, umaga maaraw, hapon umuulan. Napaka-unpredictable. Bukas, ine-expect mo uulan, bigla umaraw. Ine-expect mong uulan kasi umulan kagabi, bigla umaraw. Di ba no? So, ang daming mga bagay na talagang wala tayong control. Even the things that we value. Di ba? Even the people we care about. Maging ang mga tao sa paligid natin. Minsan, dito ka nakatira sa, parang kami po, no? Dating nakatira sa Cavite, tapos biglang napunta kami ng Bulacan. No, wala naman kaming kaplano-plano. So, napaka-unpredictable. No? Wala man lang no, sa isip namin na kami ay pupunta ng Bulacan at dito maninirahan. Siguro pupunta kasi may mga kamag-anak o kakilala rin kami nakatira dito. Pero para tumira sa Bulacan ay hindi man lang namin naisip yan o plinano. Pero nangyari. So sobrang hindi natin talaga hawak ang ating buhay. Only God knows, no? Ang Panginoon ang may alam ng ating kinabukasan. Kaya nga mas mainam, idepende natin ang buhay natin sa Panginoon. And even the lives we lead, even yung buhay natin, no? Ito yung gusto mong tahakin, hindi yun ang nangyayari, di ba? Hindi kadalasan, hindi yun yung nangyayari. Nagbabago yung direksyon ng buhay mo as you go along. Napansin niyo po ba yan? Ito yung gusto kong gawin, pero bakit nagbabago yung direksyon ng buhay ko? Lalo na kung anak ka ng Diyos. Kasi talagang tutulungan ka ng Panginoon na ituwid ang direksyon mo nang naaayon sa kanyang kalooban. Nang sa ganun, hindi ka mag-suffer. Kasi alam ng Diyos yung dulo eh. Di ba? Alam ng Diyos yung pupuntahan mo. Kung mapapahama ka o hindi. Kaya we're so blessed no, sa mga taong nakakilala sa Panginoon at sa mga anak ng Diyos na ginagabayan tayo ng Diyos. And all of it feels uncertain and unstable. Diba? Ang tangi nga lang daw na hindi nagbabago sa buhay natin ay yung change. No? Ang constant ay yung change. Kasi talagang laging may pagbabago sa buhay. No? Ang mga anak ko lang naka-experience na ibang school na naman, no? Ibang friends na naman. Kasi from Cavite to Bulacan, ibang set of friends, ibang mga classmates ang makikilala nila, ibang mga tao ang makakahalubilo nila, may ibang kapitbahay. So, talagang maraming pagbabago, marami unpredictable ang buhay na ito. So King David could relate. After years of faithful service to King Saul, the king plotted to murder David. Desperate, David fled to Gath, the home of the giant David killed in battle. After being recognized by the people of God, David was so overwhelmed by fear
that he pretended to go insane. The king of Gath was repulsed by his insanity, and so he threw David out of the city. So nagbaliw-baliwan si David para lang makaalis siya doon sa lugar na yon kasi alam niyang ipapapatay siya ni King Saul. 'Di ba? Kasi hindi niya akalain na mangyayari yun sa kanya. Pero nangyari, kaya gumawa siya ng paraan. Nagbaliw-baliwan siya, kaya naman pinatapon siya, no? Pinaalis siya dun sa city na yon. By this time, David had escaped death multiple times. He was surrounded by people who hated him, and he had every reason to be anxious and fearful. Si King David na siyang sumulat ng ating pong pinagninilayan ngayon sa Psalm 34 verse 8 ay talagang nakaranas ng sobrang takot, no? Anxious and fearful because daming taong galit sa kanya at ang dami niyang nalampasan, no, ng mga multiple parang death threats, di ba? Ang hirap mabuhay ng ganun na parang ang dami mong kinakatakutan kasi maraming gustong pumatay sa'yo. Maraming gustong manira sa'yo at talagang i-persecute ka. But in the midst of his uncertain circumstances, he creates a psalm to praise God for his greatness. Sinabi niya sa Psalm 34 verse 1, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak his praises. Hallelujah. Di ba, no? Sinong taong ganyan na nandun na sa kalagitnaan ng persecutions, kalagitnaan ng may mga gustong pumatay, death threats, mga takot at pangamba, pero nakuha pa rin niyang magpuri sa Diyos. Sabi yan sa Tagalog, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Grabe. Kahit na nandun siya sa panahon na takot siya, nagawa niya pang magpuri sa Diyos. Ganon din ba tayo? Katulad ba natin si King David na nasa panahon na nagdurusa, sa panahon na natatakot, sa panahon na nangangamba, nag-aalala, 'di ba? Ang daming mga taong galit sa kanya, pero nagawa pa rin niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Minsan kasi 'di ba pag yung sa kasaganaan, kaya natin magpuri, mag-thank you, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord, napakaraming blessing. Pero pag dumaranas na tayo ng pagsubok, dumaranas na tayo ng problema, sakit, karamdaman, hindi na natin magawang magpuri. Pwede ba natin sabihin, Lord, thank you Lord, may sakit ako ngayon, thank you, di ba? Pero hindi naman natin sinasabi na yung pagdiriwang na gano'n na, di ba, namatayan ka na, talaga namang ano ka pa na ang sinasabi natin is yung joy na meron ka sa puso mo sa kabila ng iyong mga pinagdaraan. Yun yung mahalaga dun. Diba? Kasi yung joy, nagmumula yan sa Panginoon. Na kahit na dumaranas ka ng mga pagsubok, problema, nandoon ang kagalakan sa puso mo. Na alam mo na hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Na alam mo, pagtatagumpayan mo to sapagkat ito'y pinagtagumpayan na ng Panginoon. Nakaangkla ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya yung joy, hindi mawala. Nandun yung joy sa kabila ng dami ng pinagdaraanan mo. Diba? So, ang ganda ng sinasabi ito sa Bible. Na tularan natin si David or si King David na kung paano niyang hinahandle yung problems o yung fearfulness at yung kanyang mga difficulties in life. So, worshiping God put David's problems into perspective, no? Yung perspective natin nagbago when you worship the Lord. Pagka tayo na sa problema, kapag pinapurihan natin ng Diyos, nag-iiba yung tingin natin sa sitwasyon na meron tayo. 'Di ba? Kasi kung ang tingin mo bago ka mag-worship sa Lord, nandoon ka sa problema, ang bigat, ang hirap. Diba parang hindi mo na alam kung paano susolusyonan to, di ba? Pati yung pagkilos mo, paggalaw mo nag-iiba, parang nanghihina ka, naglulupaypay ka, wala kang pag-asa. Pero when you worship the Lord, pati katawan mo, nag-iiba yung body language, di ba? Na dating ganyan, talagang praise God.
I am with the Lord. You are my refuge. You are my strength, Lord. Kahit ako'y dumaranas sa pagsubok, kahit ang dami kong problema, Lord, kahit alam kong parang imposible, pero because you are God of possibilities, you are my refuge, my strength, my Savior, my God, my Conqueror, my Redeemer, my shelter, my rock. Di ba nag-iiba yung pakiramdam mo? Ang tingin mo sa problema, lumiliit. Yung perspective mo nagbabago. Na dating ang tingin mo sa sitwasyon mo ang hirap, ngayon ang tingin mo madali na lang. Ang tingin mo sa sakit mo wala nang solusyon, pero ngayon tingin mo magaling ka na. Diba? Na punong-puno ka na ngayon ng pag-asa. Nagkaroon ka na ng confidence na kayang solusyonan tong problema na to kasi solved na nga. In fact, solved na because I have a God who is more than enough. Di ba? Nagbabago talaga. So, same with David. Ganun yung pakiramdam niya nun. Kasi kapag naramdaman mo, sabi nga, taste and see. Di ba? Na tingnan mo at lasapin mo ang kabutihan ng Diyos. Pag naramdaman mo yun at nalasap mo yung kabutihan ng Diyos, talagang mag-iiba ang paningin mo sa sitwasyon na meron ka ngayon. Di ba po? Gumagaan ang lahat. And sabi dito, worshiping God puts David's problems into perspective. Situations could shift, but God wouldn't. Yung situation magbabago magsishift yun Pero ang Panginoon kailanman hindi nagbago. Diba? Siya yung Diyos ni King David sa Old Testament. Siya rin ang Diyos natin ngayon. Kaya kung ano yung ginawa niya nung panahon ni King David, siya rin yung gagawin niya ngayon sa atin. Kasi yung iba sasabihin, Ate Mavs, panahon pa ni King David yan. So what? Hindi naman si King David, hindi naman iba ang Diyos ni King David noon sa Diyos natin ngayon. Siya pa rin ang Diyos natin noon ngayon at magpasawalang hanggan. Our God is an eternal God. Diba? Siya yung Diyos na simula sa Genesis hanggang Revelation. Siya yung Diyos. Hindi siya nagbago. Siya yung Diyos nung 2,000 years ago. Siya pa rin yung Diyos natin ngayon na sinasamba natin, dinadakila. At siya yung Diyos na laman ng Bible na pinag-uusapan natin ngayon. Wala pong nagbago doon. Pero yung pangyayari sa buhay mo, pwedeng magbago, depende sa pananampalatayang meron ka. Depende kung gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Diyos na sinasabi mo, mahal mo at mahal ka. Diba? He was still powerful, constant, and even ever present. He is omnipresent. Diba? All-powerful God. Constant. Hindi nagbabago. Diba? Ang Diyos, pag sinabi niya. Kung ano ang laman ng Bible, kung anong promises niya, tinutupad niya. Siya yun. Pag nagsalita siya, totoo, tapat. And he didn't always remove David from hard situations, but he saw David through every difficult moment. Nakikita ng Diyos. Katulad ni David, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Tayo rin. Nakikita ng Diyos at alam ng Diyos kung ano ang pinagdaraanan mo. Bagamat hindi galing sa Panginoon ang mga pagdurusa na yan, ang mga pagsubok na yan, pinahihintulot lang ng Panginoon yan. Kailanman hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa kapahintulutan niya. Hindi dahil siya ang may gusto niya. Sa totoo lang, minsan, sobrang natin sinisisi ang mga pangyayari sa buhay natin sa ibang tao, kay Satan, pero marami sa mga pangyayari sa buhay natin nangyari dahil na rin sa ating pagkukulang, sa ating kagagawan, na hindi lamang natin maamin na tayo talaga ang may gawa nito. Diba? Kaya tayo dumaranas minsan sa mga problema at pagsubok ng buhay natin. Na kung i-analyze mo, ang katotohanan, tayo pala talaga ang main contributor kung bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok na ito. Pinahintulot ng Diyos na mangyari yan kasi meron siyang itinuturo sa iyo at sa akin. Sa dami na ba naman ng pinagdaanan natin, sana natuto tayo sa bawat circumstances, sa bawat problema na ito.
makita nawa natin ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. Bakit natin to dinaranas? Bakit nga ba to nangyari sa akin? 'Di ba? Huwag natin gawin ito na parang baliwala lang. Mayroong itinuturo ang Diyos sa atin na sana matutunan natin. 'Di ba po? Sa mga ngayon lamang po nag-tune in sa ating live, kayo ay nanonood ng Ate Mavs TV, pero daily devotion po ito live para po sa ating spiritual wellness. Kasi lagi nating tinuturo dito, mahalaga po na alam natin ang spiritual na kalusugan din. Di ba? Kung merong physical wellness, merong spiritual wellness. Kaya naman po, pag minsan may live tayo patungkol sa kalusugan sa ating physical na katawan, sa umaga, tuwing umaga, 6:30, tayo naman po ay nagkukwento o nagkakaroon ng live devotion patungkol sa ating spiritual wellness. Dahil sabi nga po, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag ayos ang ating spiritual, magiging maayos po ang lahat ng aspeto ng buhay, kasama ang physical, mental, social, emotional, maging ang ating financial aspect ng buhay ay magiging maayos kapag inuna natin ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan? Ako po talagang, based on my experience, talagang napatunayan ko na kapag inuna natin ang Panginoon sa lahat ng bagay at pagkakataon, ay magiging maayos po ang lahat. Promise. Maging ang ating kalusugan, magiging maayos kapag we put God first in everything that we do and we entrust everything to the Lord. Pinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Katulad ni King David, talaga pong mararanasan natin at matitikman at malalasap natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Diba? Yun po yung mahalaga doon. Matikman natin yung sarap ng buhay na kasama ang Panginoon, na ang buhay ay nakaangkla sa Diyos. And sabi nga, pag may problema tayo, huwag nating hingin tanggalin yung problema. Kasi hindi naman talaga mawawala yan. Yung problema talaga nandyan yan. At hindi naman tayo bibigyan ng problema hindi natin kaya. Diba? Nakasulat din yan sa Bible. At yung pong problema, dahil alam natin na talagang daranasin natin at meron talaga tayo niyan, whether anak ka ng Diyos o hindi ka anak ng Diyos, mararanasan natin yan. Kaya ang hingin natin is for God to strengthen us. Na anuman yung meron tayong pinagdaraanan ngayon, ay kayanin natin ito. Diba? Hingin natin o isik natin si Jesus Christ. Isik natin si God. Hanapin natin siya. At talagang magdepende tayo sa Kanya. Dahil siya lang talaga ang tunay na makakatulong sa atin. Dumulog tayo sa Panginoon. Umawit tayo ng mga papurit, pasasalamat sa Diyos sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. Sapagkat doon tayo makakatanggap talaga ng tunay na kapayapaan. Diba? Sa lahat naman ng pagkakataon, kahit nga sa paglo-low-carb, nakaka-experience tayo ng mga difficulties, challenges. Diba? Kaya ang daming nag-give up. Kasi hindi mo inaangkla yung paglo-low-carb mo sa Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay, iangkla mo sa Diyos. Sabayan mo ng pananampalataya sa Diyos. Idulog mo sa Diyos. Ilapit mo. Sabihin mo sa Diyos na, Lord, ito yung ginagawa kong diet ngayon. Ito yung lifestyle na natutunan ko. Salamat sa wisdom. Tulungan mo ko na mapagtagumpayan ko to para gumaling ako sa aking karamdaman kung ito ang itinuturo mong tutulong sa akin para gumaling ako. Di ba? Ngayon kung hindi naman yun ang tinuturo sa iyo ng Diyos at may ibang itinuturo sa iyo na para gumaling ka, gawin mo ng may pananampalataya sa Diyos. Kasi lahat ng bagay na ginagawa mo ng may pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala ng buong buo sa Panginoon, pagtatagumpayan mo yan. Di ba? Kasi imagine mo, pinagkatiwala mo sa Diyos na may alam ng lahat, sa Diyos na may kapangyarihan para pagalingin ka, may kapangyarihan para palayain ka sa mga kasalanan mo, may kapangyarihan para mapatawad ka sa mga kasalanan mo, may kapangyarihan para magbagong perspective mo sa buhay. Bakit hindi mo sa kanya to ibibigay, di ba? Lahat, pag-aaral mo, kung nag-aaral ka pa, trabaho mo, iangkla mo sa Diyos, sabayan mo yung pananampalataya yan.
para maging maayos yung takbo ng trabaho mo. Diba katulad ni King David, kahit na dumaranas ang pagsubok, nagpupuri pa rin sa Diyos. Ganon din tayo. Diba? Kahit may problema ka sa trabaho, may problema ka sa negosyo, may problema ka sa pamilya, iangkla mo sa Diyos, idulog mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos. At maniwala ka, pagtatagumpayan mo yan. Dahil mabuti ang ating Panginoon. Hindi niya hahayaan na hindi tayo magtagumpay sa buhay natin ito. At yan ay pinatunayan na ng Diyos sa maraming pagkakataon sa buhay mo. Noon pa man hanggang ngayon. Yung iba nga sa atin, hindi pa Kristiyano, nakaranas na ng kabutihan ng Diyos eh. E di lalo na kung ikaw ay anak na ng Diyos, talagang hindi ka iiwan ng Diyos at hindi ka pababayaan. Sabi sa Psalms 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Wow! Sabi yan ni King David na, nawa maging verse natin ito na isulat natin ulit dikit sa wall. Sabi dito sa Tagalog, ang aking dalangi bininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Suba natin yung ganung pakiramdam na lahat ng panalangin ko dininig ng Diyos at lahat ng takot ko tinanggal ng Diyos, inalis niya. Kasi bakit? Nagtiwala si David si King David kay Lord. Hindi siya basta lang nagtiwala sa salita. Talagang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, nagtiwala siya sa Diyos. Imagine niyo kung wala siyang tiwala sa Diyos. Hindi siya magpupuri habang nandun siya sa panahon ng pagdurusa. Sa panahon na natakot siya. Kasi pag natatakot ka tapos nagpupuri ka sa Diyos ng talagang ng taimtim sa puso mo, yung sincerity mo nandun, mararanasan mo talaga yung kapayapaan eh. Mawawala yung takot. Diba? Sabi nga dun sa isang aral na natutunan ko, true prayer drives out fear. At sinasabi ko din, true prayer drives out demon, Satan, diba? True prayer. Kasi pag yung totoong pananalangin, yung pananalangin may kaakibat na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kasi kapag dumaranas ka ng pagsubok, ng takot, magdasal ka. Manalangin ka ng taimtim sa Diyos nang may pagtitiwala at pananampalataya. Yung totoo na pananalangin. Kasi merong pananalangin hindi totoo eh. Yung bang panalangin dito lang galing, hindi dito galing. Yung dito lang galing pero hindi talagang totoong nagtiwala. Yung pagkatapos manalangin, mag-aalala ulit. Diba? Kasi pag yung nanalangin ka, pinagkatiwala mo na sa Diyos, huwag ka mag-isip, huwag ka nang, diba? Wala lang dapat pag-aalala. Kasi sinuko mo na nga sa Diyos eh, sinabi mo na eh, idinaing mo na eh, sinurrender mo na eh. Wala ka lang dapat, pag sinabi mo surrender, surrender. Diba? Ibig sabihin, sarado ng bibig, wala nang ibang laman ng isip mo, kundi tinupad na ng Diyos ng iyong panalangin, dininig na. Diba? Kahit wala pa, alam mo at nagtitiwala kang solve na yung problem. Wala lang dapat ipag-alala. Baka katulog na ako ng mahimbing. Hindi ko naiisipin yan kasi I surrender everything to the Lord. Diba? Ganon din halimbawa, meron kang gustong tao na magbago. Hindi mo mapagbabago yan sa kakapaulit-ulit mo sa kanya ng salita. Mapagbabago mo yan sa pamamagitan ng Panginoon. Idulog mo sa Diyos, ipanalangin mo, isuko mo sa Diyos, at pag sinuko mo na sa Diyos, manahimik ka na. Stop. Diba? Huwag nang magsalita. I-zipper mo na yung bibig mo. Lalo na kung sa asawa, naku tayong mga babae, napakahilig natin sa ganun. Diba? So pag sa tingin natin, gusto natin magbago ang sino mang tao sa paligid natin, huwag mong kulitin sa salita. Ipanalangin mo. Magbabago yan. Anak mo, gusto mo magbago? Huwag mong daldalan. Diba? Huwag mong sermonan ng sermonan. At turuan ng mga bagay na sa tingin niya parang nagiging kabingihan sa tinga niya. Imbis magbago yan, lalo yung mga aasar na gawin yung bagay na ayaw mo. Napansin niyo yan? Di ba parang kung kailan mo pa ulit-ulit na sinasabihan, doon parang lalong ginagawa yung bagay na ayaw mong gawin nila. Kasi nga, inaasar ka na eh. Dahil ang kulit mo. Di ba?
Sa Panginoon na lang tayo mangulit. Sa Panginoon na lang tayo magsumbong. Sa Panginoon tayo, Lord, ang kulit nitong asawa ko. Ang tigas ng ulo, Lord. Ayaw niya sumunod sa mga sinasabi namin. Kaya lang naman namin siya sinasabihan niya kasi mahal namin siya. Pero pag yung salita mo yan, sa kanya mo sinasabi sa asawa mo yan, naku, mabibigay yan. Lalong hindi yan susunod. So, hayaan mo ng Panginoon ang kumilos sa kanya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Proverbs 3 verse 5 to 6. Life verse ko yun. Sa lahat ng pagkakataon, trust the Lord. Diba? Pagkatiwala mo sa Diyos. Huwag kang mag-lean on your own understanding. Kahit sinasabi pa ng utak mo, sige, remind mo siya, sige. Wag. Kasi mabibingi ang mga yan na lalong pag nabingi, kahit anong salita mo, hindi na nila i-absorb. Papasok dito, lalabas yan sa kaliwa. Hindi na. Sayang. Di ba? So, if we entrust everything to the Lord, ano pa dapat mong gawin? Wala na, manahimik. Gawin mo na yung dapat mo pang ibang gawin. Huwag mo na siyang isipin kasi pinagkatiwala mo na sa Diyos, ano pa bang iniisip mo tungkol dyan? Kasi kapag pinagkatiwala mo na sa Diyos, tapos isip ka pa ng isip, ay hindi mo pa pinagkakatiwala sa Diyos. Kasi nag-aalala ka pa eh. Imagine mo, pinagkatiwala mo sa pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na may alam ng lahat, Diyos na may likha sa'yo, Diyos na may naglikha ng langit at lupa. Anong hindi niya kayang gawin sa problema mo? Diba? Kaya nasaan yung pagtitiwala natin? Yes, minsan talaga magkaka-worry ka, magtatakot ka, but that is normal. Tao tayo eh. Nandito pa tayo sa flesh. Nararamdaman talaga natin yan. Kaya nga nandyan ang Panginoon eh. Para isuko natin ang lahat sa Kanya. Para yung kabigatan. Come to me all you are heavily burdened. Kayo ng mga nag-aalala, kayo ng mga natatakot. Lumulog kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Eh. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ganda ng pangako na yan ng Diyos. So, nasa Matthew po yan. So, paano natin sasabihin nagtitiwala tayo sa Diyos kung sa lahat ng pagkakataon nag-aalala ka? Sabi niya, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Paghawakan natin yun. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible. Kung hindi natin ito binabasa, hindi mo malalaman kung anong mga pangako niya sa'yo. Diba? Kahit nga sa low carb, naiinip ka eh. Inip ka sa resulta nito. Ipinagdasal mo ba yan? Idinulog mo ba sa Diyos ang inyong paglo-low carb? Baka low carb tayo ng low carb pero hindi natin pinagdarasal na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa ginagawa kong ito. Na kung ito ay pinahintulot mong malaman ko, tulungan mo ako na magawa ko to ng tama. Madisiplina ko ang sarili ko nang naaayon sa dapat mong gawin. Diba? Kasi lahat ng bagay may kakaibat na disiplina eh. Pag-exercise, pagising sa umaga, pag-aalaga ng mga anak, pagluluto, lahat ng ginagawa natin may kaakibat na disiplina, lalo na ang paglo-low carb. Diba? Kasi pag hindi natin sinabayan ng disiplina ang lahat ng bagay na ating ginagawa sa buhay, gulo-gulo yan. Kung ano-anong direksyon ang mapupuntahan natin. So, walang magiging direksyon. At mainam kung yung direksyon mo nakaangkla o nakatutok talaga at nakafocus sa direksyon na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya lagi nating isama ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Diba? Huwag nating iwanan ng Diyos kasi siya yung lahat-lahat eh. Sa totoo lang. Kahit nga nagluluto ka eh, magdasal ka eh. Diba? Na Lord, pasarapin mo yung niluluto ko nang ganun eh, masiyahan ang pamilya ko na ang bawat kakain nito eh, magkaroon ng kalusugan, ng kasiglahan. Lord, tulungan mo ako sa paglalaba kong ito na maging magaan, no? Huwag akong mapagod. Bagamat ang dami nito. Enjoy ko to, Lord, na sa bawat pagkusot, sa bawat pag-ikot ng washing machine, ay nagpupuri ako sa iyo, Lord. Diba? Na Lord, sa bawat pagkain ko ng low carb food, ay ini-enjoy ko to. It's because I honor you. I glorify you through this food. Diba? Kaya nga whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So kahit anong ginagawa mo, gawin mo bilang pagpupuri sa Diyos. So, God was the one who rescued David from his enemies. Katulad natin, no? Nire-rescue tayo ng Diyos from the enemy. Ano ba yung enemy? Sino ba yan? Diba? Si Satan na walang ibang ginawa kundi guluhin tayo. Sirain tayo. Nakawan tayo ng joy.
God was the one who repeatedly provided for His people in the midst of hard times. Walang iba, Panginoon lang, ang paulit-ulit na nagpo-provide ng lahat ng kailangan natin sa oras ng pangailangan. Kahit sabihin mo may mga taong tumutulong sa'yo, ginagamit ng Diyos lahat yan para tulungan ka. Pero ang tunay na tumutulong at nagbibigay sa atin ng pangailangan, walang iba kundi ang Panginoon. Pangailangan sa kagalingan, ang Panginoon na magbibigay. Pangailangan sa ating pag kinakain sa araw-araw, ang Panginoon na nagbibigay. Di ba? Kasi ang asawa ko nag-provide nun kasi siya nagtatrabaho eh. Saan galing yung trabaho ng asawa mo? Sino nagbigay niyan? Di ba ang Panginoon? Sino nagbigay ng kalakasan para makapagtrabaho ang asawa mo? Di ba ang Panginoon? Sino nag-iingat sa asawa mo sa tuwing lumalabas siya at pumapasok sa trabaho at umuwi ng bahay? Hindi ba't ang Panginoon? So, ang lahat talaga sa buhay natin ito ay ang Panginoon. That's why we need God. Aminin mo man sa sarili mo, kailangan mo ang Panginoon. Sa aminin mo mat hindi, kailangan mo ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin ito. And apart from the Lord, we can do nothing. And if He did it before, He can do it again. Ang Diyos natin, ang Diyos ni David noon ay Diyos natin ngayon. Kung kaya ginawa niya ang lahat ng yan kay David noon, kay King David, yan din ang gagawin niya sa atin ngayon. Tutulungan niya rin tayong pagtagumpayan ang buhay natin ito, basta't magtiwala tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin ang lahat. Right now, reflect on the ways God has been faithful to you. Di ba? Mag-reflect ka sa lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo. In what ways has He protected, provided, strengthened, and encouraged you? Napakarami ng pagkakataong pinatunayan niya ng Diyos sa buhay mo. Noon pa man hanggang ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Alalahanin mong lahat ng yan, makikita mo, grabe, natikman ko na pala ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Noon pa man, di na niya ako pinabayaan. Noon pa man, di na niya pinabayaan ang mga anak ko, ang aking asawa, ang aking buong pamilya. Napakabuti ng Diyos. Diba pag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, kung gaano siya naging tapat sa atin, parang, bakit ba ako nag-aalala? Ilang beses na ako tinulungan ng Diyos sa sitwasyon ng buhay ko. Ilang beses na ako nagtagumpay dahil sa Kanya. Niligtas niya na ako, tinubos niya na ako sa aking mga kasalanan. Diba? Ano pa bang di kayang gawin ng Diyos sa buhay ko? Kaya huwag ka Ako lagi ko nakakausap ng sarili ko, kaya Ate Mavs, ano ba? Nag-aalala ka. Ang daming beses ka nang niligtas ng Diyos. Ang daming beses ka nang tinulungan ng Diyos. Kaya ngayon salamin, kaya kausap ko sarili ko salamin. Huy, ba't natatakot ka? Ilang beses ka nang tinulungan ng Diyos, di ba? Ilang beses ka na niyang niligtas. Ilang beses ka na niyang iningatan. Tapos ngayon natatakot ka na naman. Uy, gising, di ba? Pinapaalalahan ako yung sarili ko. Pinakausap ko yung sarili ko. Kasi minsan talaga nakakalimot tayo eh. Di ba? Minsan laging huli si Lord sa lahat. Ginawa mo na lahat ng diskarte, lahat ginawa mo na, masolusyonan yung problema mo. Tapos kung kailan parang wala ka nang magawa, parang suko ka na, saka kalalapit sa Diyos. Baliktad. Sa umpisa pa lang, dumating at masok yung problema, dulog agad sa Diyos. Lapit, luhod, iyak, tawag sa Diyos. Di ba? Lord, tulungan mo. Kailangan ko ng tulong, Panginoon. So, ganun lang po. Gusto ng Panginoon niya na tayo tumingi ng tulong sa Kanya. If you're struggling to think of examples, that's okay. Examples ng mga ginawa ng Diyos sa'yo. If praise doesn't come easy to see you right now, just read through Psalm 34. I suggest po. And even itong ating pinag-uusapan, basahin niyo ang buong chapter 34 ng Psalms. Napakaganda po ng nilalaman yan, promise. Para po maramdaman niyo talaga kung gaano kabuti ang Diyos. Meron pa nga doon sa Psalms 34 na binasa kanina na nag-struck sa isip ko, sabi dito, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Sabi sa verse 12. Sabi sa verse 13, dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasalanan. Verse 14, mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan.
Kaya basahin natin yung buong ano. Maiksi lang naman po ito. Chapter 34 ay from verse 1 to verse 22 lang. So, yan yung pagnilayan ninyo after this live devotion para meron na kayong isang chapter na mababasa ngayong araw na ito. Psalm 34 verse 1 to 22. Napakaganda ng nilalaman. Tagalog, English, okay lang. Saan kayo komportabling basahin yan? Basahin niyo po at talagang mangungusap ang Panginoon sa inyo sa ganda ng mensahe nito. Verse 1 pa lang talagang sabi dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa kanya ay hindi ko papatigilin. Diba? Dito pa lang talagang masasabi mo, Lord, kapag nagpuri ako sa iyo, yung tao sa puso ko, makakamtan ko yung kapayapaang matagal ko nang hinahanap. At matatagpuan talaga kita, Lord. Ang presensya mo'y mararamdaman ko sa buhay ko. Gagaang, mabigat kong pakiramdam. Dahil sigurado ko, no? Kaya itong mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayon, marami nakakapanood ngayon na may kabigatan sa puso, na hindi mo matanggap na ang Panginoon ang solusyon dyan. Di ba? Ginawa mo na ang lahat. Di ba? Naubos ng lakas mo, pero bakit walang solusyon sa problema? Kasi hindi mo pa talaga tunay na nalalasap ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Na meron palang Diyos na naghihintay lang tawagin mo. Pagkatiwalaan mo at panampalatayanan mo na may magagawa siya sa buhay mo ngayon. Ano man niyang pinagdaraanan mo, siya ang solusyon dyan. Siya ang makakatulong sa kagalingan mo, anumang karamdaman ang pinagdaraanan mo. Siya at wala nang iba ang tunay na magpapagaling sa iyo. Isuko mo lang ang lahat sa kanya at ipagkatiwala. At tanggapin mo siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas, na siya lang ang tunay. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have an everlasting life. Kaya pagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. If you're struggling to think of examples, that's okay. If praise doesn't come easy to you right now, just read Psalm 34 and let its words become your personal prayer. Yung laman ng Psalm 34 ay parang panalangin. Kaya angkinin mong panalangin mo ito. Pag binasa mo yan, namnamin mo at talagang mapipil mo na hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay nito. And the same God that David talks about is still doing great things in our world today. He still listens to the cries of His people. God is still present in our pain. He is still at work in our uncertainty, and He is still all-powerful, even when we feel powerless. Diba, kahit pakiramdam mo, wala ka ng lakas, mahina ka na, wala ka ng katagumpayan, parang talo na ako, ayoko na, give up na ako, ayoko na, burnout na, diba, na parang gusto mo nang mag-end ang mundo. Dahil sa takot, dahil sa dami ng pangyayari. Minsan yung takot mo, hindi naman talaga dahil sa pangyayari sa buhay mo. Kahit yung pangyayari sa buhay ng may buhay, nagiging problema mo. Maging yung gera na nangyayari sa ibang bansa, na ang layo-layo naman sa atin, pinoproblema mo. Lagi mong tinasabi, paano kung hindi? Di ba? Lagi inisip na iba, paano kung mangyari yung gera dito sa atin? Ako, paano na sa tingin mo ba makakatulong sa'yo yung pag-iisip patungkol dyan? Wala naman maitutulong yun eh. Magiging stagnant ka dyan. Baka hindi ka na tumayo dyan, hindi ka na lumabas ng bahay, hindi ka na magtrabaho. Paano kayo kakain? Paano kayo mabubuhay kung masyado tayong affected sa mga nangyayari sa paligid natin? Entrust everything to the Lord. Kung magkagera man, and so what? Anong kinakatakot natin? Takot ba tayo mamatay? Takot ba tayo na mangyari yan? Kasi takot kang mamatay dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun ang kailangan meron tayo, yung kasiguruhan na pag namatay tayo sa anumang paraan sa mundong ito, ay handa tayo. Mamatay man tayo sa gera, mamatay man tayo sa mag-crash ang plane kung sumakay ka doon, mabangga ang bus, maaksidente ka, mamatay ka sa sakit. Wala tayong dapat ipag-alala at ikatakot sapagkat ang Diyos natin ay makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Kailangan sigurado tayo doon. Kasi pag di ka doon sigurado, doon ka may takot. Di ba? Ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Imaginein mo kung mamuhay ka sa takot. Paano na? Napakahirap. Naranasan ko po yung mamuhay
mamuhay sa takot. Na halos hindi ka na lumabas ng bahay. Di ba? May anxiety ka. Puno-puno ka ng takot. Wala pong magagawa at may tutulong yan sa atin. Kaya panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Magpakalalim tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagdadasal, pananalangin. Kung natatakot ka dahil sa mga pangyayari sa labas, dahil sa bagyo, dahil sa gera, dahil sa mga nangyayari, lahat yan, wala tayong control dyan. We cannot control. Anong pwede natin makontrol? Yung sarili natin. Ito lang ang pwede natin kontrolin. Yung mga pangyayari sa labas, kahit anong gawin mo dyan, isipin mo man yan ng isipin, walang mangyayari. Hindi mo yan makokontrol. Because only God has a control. Siya lang may control sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya ipagkatiwala natin sa kanyang lahat. Diba? So, ang makaya mo lang kontrolin ang sarili mo. Kaya kontrolin mo ang sarili mo na huwag mag-alala. Pakontrol ka sa Holy Spirit. I-angkla mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Nang sa ganun, mawala yung takot mo. Di ba po? Kaya nga ako hindi ako nanonood ng news. Hindi ko alam nangyayari. Di ba? Lalo kasi sa balita, wala nang iba kang maririnig kundi negative. Kasi kaya negative ang mga balita para panoorin sila ng panoorin. Kasi ang tao, ewan ko ba kung bakit ganun. Kung kailan negative ang balita, yun ang gustong-gustong pinag-uusapan. Yun ang gustong-gustong naririnig. Hindi nila alam, nakaka-apekto sa kanilang emotions yun. Kasi pumapasok sa utak nila yung naririnig nila eh. Tandaan nyo, di ba? The T principle. Thoughts, emotions, actions. Pag naririnig mo, pumapasok sa thoughts. Ano laman ng utak mo, siyang nagiging emosyon mo. Di ba? Pag narinig mo takot, papasok sa utak mo takot, magiging emosyon mo takot, magiging galaw mo takot. Yun ba yung gusto natin sa buhay natin? Ayaw natin yun. Kaya ako, promise, di ako nanonood ng TV. Even sa cellphone, di ako nagbabrowse ng mga negative, yung mga balita. Binapalampas ko yan, di ko tinitingnan. Di ko pinanonood. Pinanonood kasi natin eh. Kaya tuloy laging yan yung lumalabas sa newsfeed nyo. Kung ano kasi yung madalas yung panoorin dyan sa cellphone nyo, yan yung madalas na lalabas. Mapansin nyo yan. Tutukan mong panoorin ng balita. Yan at yan ang lalabas dyan. Di ba, minsan kataka, ano ba naman to? Ayoko na nga ito panoorin. Ito na naman yung lumalabas. Kasi pinapanood mo yun. Pinanood mo minsan, palagi na lalabas yan. Kaya wag nyo na lang panoorin. Kung gusto nyo mabuhay ng payapa. Okay? Paano yun, Ate Mams? At hindi mo alam kung ano nangyayari. Bakit ko kailangan alamin ko anong mangyayari? Basta ang alam ko, hawak ako ng Diyos. Ang puso't isip ko, ang buhay ko, ang pamilya ko, hawak ng Diyos. Ano man ang mangyari, hindi niya kami pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. So, anong kailangan kong alamin? Diba? Alamin ko ba yan para mag-alala ako? Wala namang may tutulong. Diba? Hindi pa ako makakatulog yan. Alamin ko na lang ang tungkol sa Panginoon. Magbasa na lang ako nito ng Bible, magdasal na lang ako, at makinig ako sa mga napapanood sa YouTube at sa Facebook na mga tungkol sa Panginoon para mas lalo akong mabuhayan ng loob, magtiwala sa Diyos. At doon, magkakaroon ako ng kapayapaan. So, hindi ako natatakot, di ba? Kasi, wala naman talagang dapat katakutan sa buhay natin ito. Kaya lang, tayo lang gumagawa ng takot eh. Di ba? Minsan, nagkikreate tayo ng sarili natin fear. Wala naman dapat katakutan. Inood ka ng nood ng mga nakakatakot. Minsan, pati pelikula, nakakatakot ang pinapanood mo. Yun tuloy, kahit sabihin mo pang, ay, hindi naman ako naapektuhan ng mga palabas na yan. Akala mo lang yun. Nai-imprint yan, pumapasok yan sa iyong sistema nang hindi mo namamalayan. Kaya pag na-trigger, ikakatakot ka. Diba? Akala mo wala lang? Kaya nga iwasan nyo. Bantayan yung mga pinapanood nyo, baka mamaya. Wala naman talaga may tutulong yan, di ba? Manood na lang kayo ng mga bagay na makakapagpa-uplift sa inyo, mga bagay na makakatulong, maka-inspire sa inyo para tayo ay manatili sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? So, sabi dito, the same God that David talks about is still doing great things in our world. He still listens to the cries of His people. God is still present in our pain. He's still at work in our uncertainty. And He is still all-powerful even when we feel powerless. So, kaya naman, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang ating Diyos. Kasi He is an all-knowing God. He is all-powerful, omnipresent. Kahit saan tayo, nandun siya.
Alam niya ang nararanasan mo ngayon, alam niya ang nararamdaman mo ngayon, alam niya ang struggles mo ngayon, alam niya kung paano mo yan pagtatagumpayan. So, kanino ka makikinig? E di doon lang tayo, di ba? Focus on God alone. I-off nyo na yung mga TV nyo, huwag na kayo manood ng mga balita na yan. And even ang mga telenovela, teleserye, mas maraming bagay kayong pwedeng panoorin na. Sabi nyo, kasi namomotivate ako doon, na-inspire ako sa kwento ni ganito. Mas maganda ang kwento ng Diyos. Ang kwento na mababasa mo sa salita ng Diyos. Kasi dito, sigurado, puro positibo at makakatulong sa pag-unlad mo at paglago mo bilang anak ng Diyos. Di ba po? Kaya naman, makipagkwentuhan ka na lang kay Lord. Manood ng mga video sa cellphone mo na may kinalaman sa Panginoon. Para sigurado po na tayo ay hindi makakaranas ng mga negative thoughts, negative emotions na yan. Marami naman po yan. Kaya nga, isa sa mga dapat natin ginagawa ay yung umattend ng mga Bible studies, fellowship, para doon po ay tumibay ang ating pananampalataya. Mag-join kayo, katulad ng aming fellowship every Thursdays and Fridays. Magkaibang araw po yan. Kung kayo po ay nangangailangan ng kausap at sa tingin nyo, gusto ninyong matuto pa patungkol sa mga salita ng Diyos, mag-join po kayo sa aming fellowship online. Every Thursdays and Fridays po yan. I-join po kayo sa GC, message nyo ko para po maranasan ninyo at matikman ang kabutihan ng Diyos. Diba? At makita mo na hindi lang ikaw ang dumaranas pala ng ganyang pagsubok. Meron din palang ibang tao. At hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama mo kami. Kakampi mo kami dyan. Magpapanalanginan tayo sa isa't isa. At para makilala ko rin kayo. Di ba po? So when nothing in life makes sense, you can still run to God and find refuge. So sa tingin mo, ang buhay mo parang wala ng direksyon, magulo, masalimuot, mahirap, mabigat, masakit, we can still find refuge in God. Lapit lang tayo sa Diyos, dulog tayo, lumuhod tayo sa Panginoon, iiyak natin ang lahat ng problema natin sa Panginoon at tunay tutugunin tayo ng Diyos sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan kailanman. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa napakagandang mensahe mo ngayon sa amin. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob namin. At salamat, O Diyos, para ipaalala mo muli sa amin na ikaw ay tunay na Diyos na kayang gumawa ng himala. Na ikaw ang Diyos na kayang gawing posible ang imposible. Ikaw ang Diyos na kaya kaming protektahan sa lahat ng oras at pagkakataon. Na ikaw ang Diyos na laging mabuti para sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na wala nang inisip kundi ang kabutihan para sa amin. Wala nang inisip kundi ang ingatan kami, gabayan kami, protektahan kami, tulungan kami, palayain kami, at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Hindi na namin kailangan tumingin sa malayo para makakita kami ng mga ebidensya ng kabutihan mo, Panginoon. Sa buhay lang namin, sa pang-araw-araw, lagi ka nandyan. Lagi mong pinapatunayan kung sino ka sa buhay namin. Lagi mong pinapakita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na ikaw ang tunay na Diyos na pwedeng magpagaling sa aming mga karamdaman, Diyos na tunay na nagbibigay ng solusyon sa bawat problema ang aming kinakaharap. Even sa mga sitwasyon na parang sa tingin namin ay napakahirap, sitwasyon na napakabigat, na parang napaka-imposible na nito, Lord. Tulad ng mga karamdaman na akala namin wala nang kagalingan. Pero Lord, sa iyo, lahat posible. Ang kailangan lang magtiwala kami ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Pinakita mo, Panginoon, ang iyong faithfulness sa amin, Panginoon, ang iyong presensya at tunay, Panginoon, na ikaw ay katiwa-tiwalang Diyos. Kasi ang dami mo ng bagay na ginawa sa amin, Panginoon, na hindi mo kami binigo. Hanggang ngayon, eto kami malalakas lumalaban sa buhay because of your faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for your gentleness. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your unconditional love, Lord. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong nakakapanood nito at ang taong manonood nito.
Tulungan mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagdaraanan sa ngayon, ano man ang kanilang kabigatan, ano man ang karamdaman, sakit na dinaranas nila, ikaw ang Diyos na tunay na magpapagaling. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng himala. Maraming salamat. Ngayon pa lang, Lord, we claim healing sa mga taong may karamdaman. Sa mga taong pinanghihinaan ng loob, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kasiglahan. You will comfort them, Lord God. I know, Jesus, that you are more than enough. Wala na kaming hihingin pa, Panginoon, kapag ikaw ay nasa buhay namin. Salamat sa presensya mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa mga taong di pa nakakilala sa iyo, Panginoon, dinadalangin nila, namin sila sa iyo. Abutin mo sila na yung mapagpalang kamay, Panginoon. Magpakilala ka sa kanila. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, na ipapakilala kanila sa kanila, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Ikaw po ang aming Diyos na tunay na pinagkakatiwalaan. At nawa, Panginoon, samahan mo po kami sa araw-araw na laban ng buhay namin. Thank you, Jesus. Bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ang GLU, ang Global Life University, at ang lahat ng mga taong napapaloob dito. At ganoon din, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan because you deserve all the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkapanonood. And I know na na-bless tayo sa araw na ito. At kung kayo po ay naranasan ninyo at natikman ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng devotion na ito, i-share po ninyo ang video na ito, ang live video na ito sa inyong mga friends, sa inyong timeline, sa inyong groups, sa inyong family, sa friends and relatives. Kasi hindi natin alam kung sino ang kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Di po ba? At kung yan ay marinig nila, kikilos ang Panginoon sa buhay nila. So maraming salamat, Ate Yesha, for tagging your friends. Thank you for sharing this video. Thank you, Ate Jenny Reyes, Ate Marilyn, Ate Lucy. Maraming salamat, Ate Lilian Arevalo. Thank you for watching. Thank you po sa inyo, kay Ate Edgy. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. At I hope na magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. So hindi pa po nakapollow sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, mag-follow na po kayo para updated po kayo sa atin pong mga live videos para hindi po kayo naliligaw, ma-notify kayo ni Facebook. Ganon din po, palambing naman, pa-subscribe po sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para kung hindi niyo napanood sa Facebook, pwede niyo pong panoorin sa YouTube. Mag-ano po kayo, parang movie marathon, no? Imbis na kung ano-ano ang pinapanood niyo, pwede niyo pong balikan ang ilan sa mga videos natin na in-upload na natin sa YouTube channel natin. Para po doon na lamang kayo matuto at humugot ng mga magagandang balita na nagmumula sa Panginoon. So marami po doon na videos kayo mapapanood. Merong pang low carb, meron din pong patungkol sa spiritual wellness. So tatlo actually, may topic din tayo doon tungkol sa stroke, tungkol sa ating pangkalusugan, at tungkol sa ating buhay espiritual. So, kompleto po yung YouTube channel natin, tulad nitong Facebook page. Kaya po, I pray na isubscribe po ninyo ang ating YouTube channel. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat at purihin ng Diyos sa buhay ninyo and naway maging pagpapala tayo palagi sa ibang tao. Okay, so abangan niyo po kami muli bukas. Abangan niyo po muli ang inyong Ate Mavs bukas sa atin pong another episode ng live daily devotion dito po sa Ate Mavs TV, Facebook page at God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel natin, Ate Mavs TV. Maraming salamat din po sa mga nanood sa God Loves You Movement Facebook page, kay Ma'am Babylin Kagawan Cruz, kay Ate Cynthia Renia Makinanya Nyana, and kay Kuya Alan. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow. Praying na makapag-live devotion tayo bukas. Schedule po kasi ni Ate Mavs ng ating pong laboratory. Excuse me po. Kaya baka hindi tayo makapag-live bukas. Sama niyo po ako sa prayer na maging favorable yung result ng ating pong laboratories bukas and x-ray. Thank you. God bless. See you all again tomorrow or Friday.
Bye-bye. Always remember, God loves you.